Hello, si Miss Ita. Tara magluto tayo. First time ko nga magluluto ng lumpiang Shanghai. Napag-isipan ko nga magluto ng lumpiang Shanghai dahil maiba naman ang recipe ng giniling. Bago ako mag-decide nito, nanood ako ng maraming vlogs. At sana nga magtagumpay ako. Nilagay ko na ang super chop na sibuyas, bawang, at ang tinadtad na dahon. Guys, super tadtad talaga ako niyan, mano-mano lahat. Celery nga pala yung dahon na yan. Syempre, nagtadtad din ako ng carrots. Sa pagtadtad nga ng mga yan, naramdaman ko ang hirap ng buhay. Naglagay din ako ng paminta at may natira pa pala akong breadcrumbs, kaya yun din ay sinama ko. Sabi sa vlogs, mas okay daw kung may breadcrumbs kasi nakakadami din yun lang laman. Taktakan din natin yan ng oyster sauce para talagang lasang-lasa. Optional lang to, pero ito daw ang secret. Kailangan lagyan mo daw siya ng mayonnaise. At syempre, bibida din ang 3 itlog. Pwede mong apatin kung gusto mo, 5 mo, 6 mo, kung gusto mo isang tray. Pero sa pagkakataong ito, 3 itlog lang ang nilagay ko. Tandaan, may kanya-kanyang version sa paggawa ng lumpiang Shanghai. At syempre, para mas lalong lumasa at sumarap, huwag mong kakalimutan ang ginayat na keso. Nilagyan ko din yan ng konting toyo. At yung mamahaling asin na binili ko. At konting-konting Knorr seasoning. At syempre, halu-haluin gamit ang kamay. Tandaan, maglinis, maghugas. Pero ako, hindi ako naghugas. Galing ako ng CR. Chares. Comment nga kayo kung nag-gloves pa kayo pag gumagawa kayo ng lumpiang Shanghai. Lalo na kapag hinahalo nyo. O parang mas maganda kapag walang gloves. Minsan kasi yung mga gloves naglalasa eh. At ito na nga ang totoong challenge ng lumpiang Shanghai. Ang pagrarap at pagmagrorolyo. Nagmix ako ng cornstarch sa tubig. Yan ang gagawin kong pandikit. At syempre, lumpia wrapper, binili ko yan sa supermarket. Nung una, hindi ko makuha ang style ko kung gusto ko yung lengthwise, pas triangle, pas square, paano ba? So, inuna ko muna ang lengthwise. Nagupit-gupit ako para isahan na. Tapos nagtry na ako maglagay. Sana successful. Tingnan ninyo. Para sa mga beginners na kagaya ko, parang successful naman ang pagbalot ko gamit ang lumpiang pa-lengthwise. Nagtry din ako ng ibang shape para mas madalian ako, kaya ginawa ko triangle naman. Comment nga kayo sa mga gumagawa ng lumpiang Shanghai dyan kung paano kayo magbalot, paanong shape ba ang ginagamit. Pero may napansin din naman ako kapag triangle, parang mas nadalian ako. Tingnan nyo. O, diba? Parang mas dumali ang buhay kapag triangle shape. Diba? Parang okay na ako gumawa ng lumpiang Shanghai. I'm so proud of myself sa pagbabalot ng lumpiang Shanghai. At ito na nga ang aking mga nabuo at ready na para iprito. Sa pagpiprito naman napakadali. Gumamit lang kayo ng mga kawaling malalim or kung ano yung tansyahin ninyo yung mantika and then you fry it. Pero ang tanong kung masarap, kaya papatikim natin ito sa kanila at sana magustuhan nila. Pero guys, sobrang successful yata ng aking lumpiang Shanghai first time edition. At para naman sa dip, bumili ako ng sweet chili sauce na Del Monte pero kung gusto nyo ketchup lang, wala namang problema. Sa mga manonood nito, mag-comment naman kayo ng name ninyo at taga saan kayo para ma-shoutout ko kayo. At syempre, para malaman ko kung hanggang saan nakakarating ang video na to. Mag-comment din kayo kung ano yung mas madali at mas mabilis at mas masarap na way and mas murang mga ingredients para ma-achieve ko yung isang masarap na lumpiang Shanghai, ha? So, ito na nga ang lumpiang Shanghai. Alam, Miss A, first time lang yan, pero ang linamnam. Wait nyo na lang ang mga comment ng aking mga papakainin. Hollywood, si Miss A to. Kain na!